Hindi kailanman hinangad ni Margaret Vasquez ang marangyang buhay. Naniniwala siyang sisira lang ito sa kanyang kalayaan at perpekto mga plano. At tama siya. Ang kanyang ama, ang direktor ng Vasquez Medical Hospital, nakipagtipan sa kanya sa CEO ng PNM Corporation, Daniel Milares, ang dating playboy na hindi pa tapos sa kanyang unang pag-ibig. Nangyari ang kanilang engagement kung nagkaroon sila ng deal na huwag makisali sa kanilang personal na buhay. Komportable sa setup nila, naging matalik sila magkaibigan at mag-best buddies. Magtatagal ba ang kanilang pagkakaibigan o mag-iibigan sila? Daniel Milares. Hindi sapat ang 14 na buwan sa ibang bansa para makamove on siya, kaya nagpa siya siyang manatili sa isa pang plano, ang makipag-date sa ibang babae. Di makamove on at makalimutan ang kanyang unang heartbreak. Nagkunwari siyang okay sa tabi ng ibang tao pero sa kasamang palad, nakikita niya si Margaret. Sa nag-iisang babaeng nakakita ng sakit niya, makakalimutan niya kaya ang una niyang pag-ibig at tuluyang maiaayos ang puso't buhay niya na wala pa ring saysay? Margaret's POV. Margaret Vasquez. Nakangiti kong pagpapakilala sa isang nurse na kasamahan ko. First day ko ngayon sa Vasquez Medical Hospital at ayoko talaga ng special treatment. Kaya naman dito ako nagpunta sa emergency room since dito may bakanting posisyon. Ever since I was a kid, gusto ko na talagang maging nurse. Not doktor, dahil sigurado nag-graduate ako ng gurang, kaya nag-nurse na lang ako. I'm Margaret Vasquez. By the way, I'm 26 years old at 2 years na rin akong nurse. Lumipat lang ako ngayon dito dahil binlockmail ako ng daddy ko na kung hindi ako lilipat sa ospital, ipapakasal niya ako kay Dan Baruel, ang geek na anak ng isa sa kumpare niya. Yikes! I don't like that man. Hindi dahil badoy niyang mananamit, kundi dahil ang hirap niyang pakisamahan. I once dated that guy and I swear hindi ko kaya. He keeps on talking about sensual topics. Naturing ang geek tapos bastos, nakakainis. Vasquez, ikaw bang anak ni director? Pagsingit na isa pang nurse. Napangawi ako. Unfortunately, yes. Bakit dito ka sa ER napa-assign? Mahirap ang trabaho dito sa ER. Ngumuso ako. Dito kasi may slot. Saka ayoko ng special treatment kaya sana wag niyo akong ituturing na iba. Nakita kong umirap ang nurse na sumingit lang sa pag-uusap namin ng nurse na nilapitan ko. She pursed her lips and stared at me. As if ituturing ka naming special. Saka siya tumalikod. Napalabi na lamang ako. Wag mong pansinin yun si Trisha. Ingitera talaga yun eh. Sabi ng nurse at nilapitan ako at saka ako nitian. Ako nga pala si Chantal de Meza. Nice to meet you, Margaret. Can I call you Margaret? Mabilis akong tumango. Oo naman. Sa kabilang banda. After a week of working in the ER, nasasanay ako sa pagod at gutom. Tama ngang mahirap ang trabaho sa ER dahil kailangan naman isakripisyo ang mga sarili namin para lang sa mga pasyente. Niwala na kaming panahon na magsuklay dahil halos araw-araw may dumarating na pasyente o kaya naman may kailangan ng mga nasa emergency room. Nagunat-unat ako habang nakangiti dahil umaga na at mag-out ako pero natigilan ako at napasinghap nang may tumatakbong lalaki ang pumasok. May buhat-buhat siyang bata na duguan. Where are the doctors and nurses? I need help! Galit na sigaw nito. Agad kong napansin ang gwapo niyang mukha, bagaman pawisan at may bahid ng dugo, napakaganda pa ring tingnan. Bakit may ganon kagwapong nilalang? Nanggaling ba siya sa space? Kamag-anak ba niya yung alien sa K-drama? Shucks! Baka kalahin niya si Grim Reaper o baka si Goblin? Wait, Doom? Nurse Margaret! Agad ako natauhan at patakbong lumapit sa stretcher. Napatitig ako sa bata na magmulat siya ng mata. She has the same eyes with the man in hoodie jacket. Mag-ama to for sure. Napailing ako at winaksi sa isipan ko ang lalaki nang makarating kami sa ER. Agad kong ginupit ang damit ng bata kung saan ko nakikita ang maraming dugo sa tagiliran niya. Napangiwi ako na makitang mahaba at malalim na sugat sa tagiliran niya. Ivy, stop the bleeding. Give her an oxygen and prepare for x-ray. Agad na utos si Doc Galvez. Agad akong umilos. I injected her an IV and caressed her cheeks. Her blood's dropping low. Nurse Dream, check her blood type and look for a match. Kung wala kang available, tell the person who brought her she needs blood. Tinanguan ko si Doc, ninglasan, at agad nang kumilos. Kumuha ko ng blood sample tsaka tinignan ang type niya. Na makuha kong blood type, agad akong lumabas at nalapitan si Nurse Alex na siyang naka-assign sa mga drug and equipments. Nurse Alex, may blood type A pa ba tayo? Sandali. He checked and faced me afterwards. Wala na. Tumango ako at agad hinanap ang mga mata ang lalaki nagdala sa bata. Namataan ko siyang naglalakad na palayo.
Saan siya pupunta? Excuse me, mister? Pasigaw na tawag ko. Parang nag-slow motion ang lahat habang lumilingon siya sa akin. I was mesmerized by his handsome face, but I shrugged the thought. Nasa trabaho ko. Kissing Margaret? Huwag kang magde-daydream, Diyos ko. Di ko alam kung paano ko siya kinausap dahil talagang natulala ako sa kagapuhan niya. Taken na kaya siya? Posible. Kamukha nga niya yung bata eh. Pero paano kung single father? Pwede kayang mag-apply na nanay? Nani? Hoy Margaret! Tawag sa akin ni Chantal. Matapos tabigin ang siko ko na nakapatong sa information desk. Humalakak siya na muntik na ako mapasubsob. Napaka-brutal ng babaeng to. Siguro kaya siya nag-nurse para ma-enjoy niyang magturok ng karayom sa katawan ng tao. Bakit ka nakatulala? Crush mo yung lalaki, no? Ngingising-ngising tanong niya pa. Bahagya akong umuso. Masama ba? Nanlaki ang mga mata niya. Oh my gosh, I knew it. Alex, so may pinupormahan na tong jowa mo? Ngumiti ako at nilingon si Nurse Alex na papalapit sa amin. Agad niyang kinurot ang tagiliran ni Chantal na humalakak. Ikaw, bruha ka. Kaya kami napagkakamalang magjowa dahil sa'yo. Mandiri ka nga sa sinasabi mo, hindi kami talo, no? Tama, hindi kami talo ni Nurse Alex. Mas malandi pa nga sa akin ng baklang yan eh. Umuwi na rin kami pagkatapos masigurong ligtas na ang bata. Nanginayang ako kasi gusto ko pang makita si Mr. Milares. Grabe, ang gwapo niya talaga. Pati pangalan gwapo, Daniel Milares. OMG, kinikilig ako. Nalaman ko pa hindi niya pala anak yung bata. Imposible kasi magkapareho sila ng mata. Pero hayaan na nga, ang mahalaga mabait siya. Agad ako naligo pagdating ko ng apartment. Kailangan ko magpahinga para hindi ako haggard mamayang gabi pagpasok ko. Magpapakyut talaga ako sa Daniel Milares na yun. Sa kabilang banda, nabokya ka no? Tawang-tawa na pangasal sa akin ni Nurse Alex. Ginusuan ko siya. 2 araw ko nang binabantay ng kwarto ko sa yung batang dilila ni Mr. Milares. At 2 araw ko na siyang inaabangan pero hindi ko siya nakikita. Kahit nga hindi ko trabaho magbigay ng gamot at pagkain sa bata, ako na ang umako. Kasi nagbabaka sakali ako makita ko ulit siya kaso wala. Napabuntong hininga ako. Baka naman di niya kasi talaga ako kaano-ano ng bata. Nagmamagandang loob lang siya dahil dalhin sa ospital. Nakote, tigil mong pagpapantasya mo kay Mr. Milares. Hindi mo ba kilala ang taong yun? Siya lang naman ang tinaguri ang kilabot ng chicks. Babaero yun, the notorious playboy in town. Napatingin ako kay Alex. Nagdududang tingin. Huwag mo akong etchosin ha. Inirapan niya ako. Hindi kita ine-etchos no? Try mo kayo mag-Facebook, IG and Twitter. Bakit ba wala kang social account? Naloka ako sa'yo. Sang mundo ka ba nang galing? I believe, abala lang sila sa pag-aaral at pagtatrabaho ko kaya ayoko. Tsaka ang dami-daming scammer sa social media, no? Gano'n ang paniniwala ko dati na nag-aaral pa ako. Tsaka nito. Bakit ka naman magpapascam? Tsaka hello, social media is for social life. Nanlalaki ang matang sagot niya. Natawa ko. Anong ganap mga te? Bakit kayo nagdedebate? Biglang singit na Chantal na kadarating lamang. Namewang si Alex. Ang bruha. Mabutit na isipan mo bang pumasok ano? 9:00 na te. Umuusok ng ilong ni Miss Villanueva sa'yo. Asar na day. Late ka na naman, Diyos ko. Humalakak si Chantal saka bumulong. Ang galing kasi ng jowa ko. Kinuha niya ako kaninang umaga. Yuck! Sabay na react namin ni Alex. Sinamaan kami ng tingin ni Chantal. Makayak naman kayo. Inawakan ni Alex ang braso ni Chantal. Te, di naman sa nilalait ko yung tsakan jowa mo, no? Hindi mo pa nilalait ng lagay na yan? Natatawang tanong ko. Che, shut up ka na lang dyan. Wala kang jowa. Inismiran ko na lamang siya. Chantal, yung jowa mo mukhang di gagawa ng mabuti, no? Ang tsaka na, gangster pa. Dugtong pa ni Alex. Umiling si Chantal. Once na makilala niyo siya, makikita niyo kung bakit ko siya nagustuhan. Diyan na nga kayo. Susuyin ko pa si Villanueva. Teka, may bulaklak ba kayo dyan? Maalayan, baka mag-GV pag may bulaklak. Humahalakak na sabi ni Chantal. Sa sementeryo, te, marami. Matari pang sagot ni Alex. Humalakak lang kaming dalawa. Nahagip pa ng paningin ko ang lalaki naglalakad sa hallway. Matangkad at gwapo lalaki. Siya yung tinawag na daddy ng batang dinala dito ni Mr. Milares. Napabuntong hininga ko. Mukhang olats na kagad ako ah. Sa kabilang banda, 14 months later, sumiksik ako sa kumpulan ng mga tao sa gitna ng emergency room.
Naparunok ako nang tumambad sa akin nagwawalang pasyente na may sugat ang braso. May hawak siyang scalpel at syringe sa magkabilang kamay. Galit na winasiwas niya ang mga braso niya habang panay ang hiyaw. Mamamatay na rin lang ako. Uunahin ko na kayo. Magsasama-sama tayo sa impyerno. Napakamot ako ng leeg tsaka napanok. Bakit ba may mga pasyente na OA mag-react at may mga pasyente nang hirap ispiningin? Alam ko mahirap ang pinagdaraanan niya. Siyempre, isa siya sa mga pasyente ko kanina nakakarating lang at napag-alaman namin meron siyang stomach cancer. Mahirap talaga magka-cancer pero tinutulungan naman namin siya kaya di ko maintindihan kung ba't nagwawala pa siya. Ilabas niyo ang pinakamagaling na doktor. Pagalingin niyo ako. Muli niya pang sigaw. Nakakaimbyer na naman tong pasyenteng to, Margaret. Nahawa na yata sa kabaliwan mo. Bulong sa akin ni Alex ang dumating kasabay ni Chantal. Tinitigan ko ng masama si Alex. Ewan ko sa'yo ha. Awatin mo na lang kaya siya. Sayang laki ng katawan mo. Inirapan niya ako ng bonggang-bongga. Masugatan pang festa ko dyan eh. Ikaw! Napaigtad ako na sumigaw yung nagwawalang lalaki. Nanlaki ang mata ko na mapagtantong sa akin siya nakatingin. Ikaw yung nurse kanina. Pagalingin mo ako ngayon din. Sigaw niya pa sa akin. Napangiwi ako. Ano bang tingin niya sa akin, magician? Saka nurse nga ako, hindi ako doktor. Pagalingin mo ako, sabi. Sigaw niya at saka ako sinugod. Umatras ako sa nerbiyos at takbang tatakbo nang mahablot ng lalaki ang braso ko. Margaret! Napasigaw ako kasabay ng hiyaw rin ng mga tao at nina Chantal at Alex. Halos pigil kong hininga ko nang ipulupot sa akin ng lalaki ang braso niya at itutok sa leg ko ang scalpel. Oh my gosh! Ilabas niyo ang pinakamaring na doktor kundi papatayin kong babaeng to. Marin akong pumikit. Taimtim na nagdasal. Ako ang pinakamagaling na doktor dito. Mabilis ako nagmulat ng mata. Napatulala sa isang gwapong lalaking naka-lab gown. Matangkad siya at nakasuot ng salamin na bumagay sa kanya na sobra. Seryosong kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Ikaw? Ikaw ang pinakamagaling na doktor dito. Magagamot mo ba ang cancer ko? Singhal ng lalaki sa kanya. Naparunok ako. Sinulyapan ako ng hindi pamilya na doktor. Saka muling tiningnan ang lalaking may hawak sa akin. Hindi, pero bilang ko ang buto sa katawan mo. Gusto mo, hugutin ko lahat ng buto mo? Seryosong tanong ng doktor. Napasinghap ako. Anong ginagawa niya? Gusto niya bang mamatay ako dito? Ang yabang mo ah. Sino ka ba sa tingin mo? Singhal na ng lalaki sa likuran ko. Sinulyapan ulit ako ng lalaking doktor. Mukhang may gusto siyang sabihin na hindi ko makuha kung ano. I am Samuel Del Mundo, an orthopedic surgeon. Napatulala ako sa lalaking doktor. Siya yung nabanggit na Chantal kanina na bagong ortho. Huwag mo ko inglesin. Hindi na ito rin ng lalaki ang sinasabi niya dahil umigkas ang paa ko at pinuntirya ang pagitan ng hita niya. Agad din akong tumakbo at sa sobrang taranta, nabunggo ko si Doc Del Mundo. Nahawakan niyang bewang ko bilang suporta para hindi ako matumba. Agad namang hinuli ng security ang nagwawalang pasyente. Napatingin ako sa lalaki may hawak sa akin. Para akong nalulunod sa titig niya kaya't natulala ako sa mukha niya. Hoy te, bitaw na. Abusado ka? Puna ni Alex. Mabilis akong napatras at lumunok. Nagkamot ako ng leeg. Sorry po, Doc. Tumango lang si Doc Del Mundo at saka tumalikod at naglakad na papalayo. Margaret, ayos ka lang? Ani Chantal habang ini-inspeksyon ang katawan ko. Nganitian ko siya. Okay lang ako. Okay na okay ka nga talaga eh kung makalingkis ka kay Doc eh. Tatawa-tawang sabi ni Alex. Inismeran ko siya nang bigla niyang ilapit sa akin ang mukha niya at pabulong na nagtanong. Mabango ba, te? Inampas si Chantal ang braso ni Alex. Hoy bakla, ang harot-harot mo talaga. Mukha bang papatusin niya si Doc patay na patayan kay Daniel Milares, the ex-playboy? Parang tangang napangisi ako nang banggitin ni Chantal ang pangalan niya. It's been 1 year and 2 months mula una ko siyang makita, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang gwapong mukha niya. Ni katiting na detalye wala akong nakakalimutan. Ang pagbuka ng bibig niya, ang pagbuga ng hangin, maging ang pagkurap ng kanyang mga mata at paghagod ng buhok, lalong-lalo na ang pagkurot ng kanyang noo. Ang gwapo-gwapo niya. Hoy! Nangangarap ka rin naman ng gising, ating Margaret? Tinapik ni Chantal ang pisngi ko kaya't sinamangutan ko siya. Talaga bang na love at first sight ka sa ex-playboy na yun, te? Seryosong tanong ni Alex. Ngumiti ako. Oo yata eh, ewan ko ba? Gwapong-gwapo kasi ako sa kanya. Naalala ko na naman ang gwapong mukha niya.
Ang pagkunot ng kanyang noo at ang pagsigaw noon. Kahit galit siya, sobrang gwapo niya. Ano bang nangyayari sa akin? Nababaliw na yata ako. Naku! Napatingin ako kay Chantal nang pumalatak siya. Bakit? Takang tanong ko. Ginisihan niya ako. LB lang yan, girl. Nanlaki ang mata ko. Grabe ka. Totoo naman eh. Try mo makipag one night stand. Sa kanya mawawala na yung nararamdaman mo. Walang preno talagang bunganga ni Chantal. Ngumiwi ako. Ang dumi mo talaga. Nangiwi ako nang tampalin ni Alex sa braso ko. Try mo kasi makipagmomol nang mawala na yung kainosentihan mo, no? Anong momol? Make out lang. Sabay na sagot ni na Alex. Napailing ako. Ewan ko sa inyong dalawa. Di ako kasing liberated nyo, no? Tsaka gusto ko ibigay ang sarili ko sa lalaking pakakasalan ko. Humalakhak si Chantal. Girl, 2023 na. Bago ng panahon ngayon. Uso na ngayon kinakasal ng buntis. Nakakaloka ka talaga, Margaret. Naiwan ka na talaga sa panahon ni Maria Clara. Sana lang maparindigan mo yung sinasabi mo, no? Kasi sigurado ako kapag nagkita ka ni Daniel Milares, hindi na magkanda o gagay ang kasangga mo. Mataring nasabi ni Alex. Binatukan ko siya dahil sa sinabi niya. Ang bastos ng bunga nga mo, bakla. Humalakhak lang siya at nag-appear sila ni Chantal. Napailing na lamang ako. Magkaroon ka ba naman ng kakaibang baliw? Bahala kayo dyan. Mag-iikot muna ako sa ER. Paalam ko at saka iniwan silang dalawa. Tinignan ko ang mga pasyenteng nasa ER pa. Kinamusta sila at tinanong ang mga kailangan. Puno kasi ang ward ng ospital pati ng mga private rooms. Mama, kailan po ako gagaling? Napatigil ako sa paglalakad at napatingin sa batang nagtanong. Nakahiga siya sa hospital bed habang nakaupo sa gilid niya ang nanay niya. Dinala siya nito kagabi dahil inatake siya ng asma at kaninang umaga inatake na naman siya. Naawa ko sa kanya kasi 6 taon pa lang siya pero nahihirapan na siya sa sakit niya. Eh di ba wala ka nang nararamdaman? Ibig sabihin magaling ka na. Nakangiting sagot ng bata. Lumapit ako sa kanila at saka nilabas ang candy sa bulsa ng damit ko. Inabot ko yun sa bata na agad nagpatingin sa akin. I smiled at her. Masarap to, paborito ko to eh. Ngumiti ng malaki ang batang babae at saka kinuha sa akin ng candy. Salamat po. Marahan kong ganilo ang buhok niya. Walang anuman. Lumabas ako ng emergency room matapos tingnan ng mga pasyente. Nagbukas ako ng isang candy at saka nilagay sa bibig ko. Nilapitan ko si Alex na nag-i-inventory. Isinandal ko ang bewang ko sa information desk sa harapan niya at saka kinuha ang cellphone ko. Agad kong napansin ang text ni Dad kaya binuksan ko iyon. Go home tonight. We will talk about something important. Umikot ang mata ko. Something important. If I know, irireto na naman niya ako sa anak ng mga business partners niya. Lalo-lalo na doon sa CEO ng P&M Corporation na hindi ko pa man lang nakikita o nakikilala. Halos 4 na buwan na rin niya akong kinukulit tungkol sa pakikipag-date sa kung sino mang lalaki yon. Kahit prinangka ko na siya na may nagugustuhan na ako. Ano namang nangyari? Tumirik na naman ang mata mo. Pula ni Alex. Ngumuso ako, tinilas ang candy sa bibig ko. Dad texted me. Pinapauwi niya ako dahil may pag-uusapan daw kaming importante. Eh baka naman nga importante talaga. Mahina akong tumawa ng sarkastiko. Siguradong ipinagtulakan na naman niya ako sa pag-aasawa. Alam ko naman na tumatanda na ako. Pero ano namang magagawa ko kung hindi ko na nahahanap pa ang mapapangasawa ko? 26 ka na girl, malamang. Matatakot ng pudra mo na tumanda kang dalaga. Eh bakit naman kasi umaasa ka pa rin kay Daniel Milares? Eh may nag-aamamay-ari na nga ng puso ng tao. Ex-playboy na nga, di ba? Sumimangot na ako. Masama bang pangarapin ko? Eh gustong gusto ko siya eh. Alam mo kapag nakita ulit kami, haharutin ko talaga siya. Humalakak si Alex. Harot mo, fes mo? Baka kapag kaharap mo na matameme ka na, bruha ka? Baka nakakalimutan mo, Maria Clara ka girl. Tumango lamang ako. That I'm not really sure. Noong unang beses ko siyang nakita, natulala na agad ako. Paano pa pag muli ko siya nakaharap, diba? Tsaka tama naman si Alex, Maria Clara nga ako. Pero girl, ingatan mong puso ha. Balitang-bilitang in love ka pa rin sa ex niya. Tinignan ko si Alex ang seryoso. Sino ba yung ex niya? Nagkibit balikat si Alex. Walang nakakaalam. Masyado kasing misteryoso yung si Daniel Milares na yan eh. Ang alam lang na madlang people, ex-playboy siya at isang hot businessman. Napakurap-kurap ako. Businessman nga pala siya. Kilala kaya niya si Dad? Wait,
Baka naman isa siya sa gustong ireto sa akin ni Dad. Nakaramdam ako ng kilig. Daan-daan ko binilik ang candy ko at saka ako napangisi. Hoy! Aray! Ines na sigaw ko nang tapikin ni Alex ang noo ko. Nginiwean niya ako. Ang hari ng fest mo, girl. Sa itsura mo. Tsaka ano yan? Nangangarap ka? Kaloka to? Bagay na bagay talaga sa iyong pangalan mo. Nalukot ang mukha ko. Bastos na bunganga. Di ko na lang pinansin ang pagtatalak niya. Nagpatuloy din naman siya sa ginagawa niya habang ako'y napatulala habang iniisip si Daniel. Sa kabilang banda, 7 p.m. na makarating ako sa bahay ng daddy ko. Sinalubong ako ng maid na agad kong anitian. Si Dad? Nasa kusina na po, ma'am. Hinihintay kayo. Kagad akong dumiretso sa kusina. Dire-diretso akong nalapitan si Dad na nasa island counter habang kumukuha ng alak at baso. Dad, ano bang pag-uusapan natin? Kung tungkol yan sa pag-aasawa ko, hindi mo ako mapapapayag na makasal sa lalaking hindi Daniel Milares ang pangalan. Tiningnan ako ni Dad na naniningkit ang mga mata. Where are your manners, Margaret? We have visitors here. Nanlaki ang mata ko sa tinuro ni Dad. Visitor? Wala naman ako nakitang bisita niya. Dahan-dahan akong umarap sa dining table. Ganun lang ang gulat ko na makitang may bisita nga kami. 2 lalaking gulat na nakatingin sa akin. Ang isa kasing edad siguro ni Dad at ang isa na may bata. Umawang ang labi ko habang nakatitig sa lalaking kahawig na nagmamayari ng pangalang binanggit ko kanina. Suminghap ako. Sino sila? Nalagpasan ako ni Dad. Umupo siya sa harapan ng 2 lalaki habang bitbit ang alak. Pagpasensya niyo na po ang kapangahasan ng anak ko. Tumatanda na kasi yan kaya ganyan ang kilos. Gusto kong sawayin si Dad pero hindi ako makakilos at makapagsalita dahil sa labis na kahihiyan. Nalingon ako ni Dad. By the way, Margaret, tama ka na pag-aasawa mong gusto kong pag-usapan natin ngayon. Gusto ko ma-engage ka sa anak ng kaibigan kong si Errol. Kumarap-kurap ako, tinitingnan si Dad. Engage? Sa lalaking kasama ng kaibigan niya? Tiningnan ko ulit ang lalaki. Kahawig siya ni Daniel pero si Daniel pa rin ang gusto ko. Come here, Margaret. Tawag ni Dad sa akin sa seryosong boses. Sa kagustuhang di na mapahiya ulit, sumunod ako sa utos niya. Naupo ako sa tabi ni Dad, sa harapan ng lalaking kahawig ni Daniel. Sino bang lalaking itong nakangisi sa akin? Bakit kamukha siya ni Daniel? This is Margaret, my only daughter. Tinignan ako ni Dad. Margaret, si Errol Milares, kaibigan ko, at Danny Milares, bunsong anak niya. Suminghap ako at nanlaki ang mga mata. Napatitig ako kay Dad habang palakas ang kabog ng dibdib ko. Milares? Kaano-ano nila si Daniel? Biglang umisi ng pang-aasar si Dad. Sila ang ama at kapatid na lalaking gusto mong mapangasawa. Oh, Mama, kakain na sana ako ng lupa. Isang bagsak para sa kahiya ng nurse sa palihim mong pagharot. Oh my gosh, nakakahiya talaga. Sa sobrang kahiya, nilaklak ko ang alak na isinali ni Dad sa isang basong nasa harapan niya. Tsaka ako tumayo at dire-diretsong lumabas ng bahay. Sumakay ako ng kotse ko. Iniintog sa manibel ang ulo ko. Nakakahiya ka, Margaret. Nakakahiya ka. Tok, tok, tok. Ay, butiki. Napaigtad ako na may kumatok sa bintana sa gilid ko. Suminghap ako at sunod-sunod na lumunok na makitang si Danny Milares iyon. Mariin ako napapikit. Bakit niya pa ako sinundan? Pahiyang-pahiya na nga ako kanina eh. Ano ba? Aasarin ba ako ng lalaking to? Diretso ang tingin binuksan ko ang bintana ng kotse. Bakit? Can we talk? Napapikit ako dahil sa boses niyang lalaki at gwapo, pero syempre mas gwapo pa rin ang boses ni Daniel. Ipinilig ko ang ulo ko. Ano ba? Kung iniisip mo na akong pakakasalan mo, Miss Margaret, nagkakamali ka. Kay Daniel kanila ipapa-engage. Mabilis akong napalingon sa kanya. Ano? Ngumisi siya saka umatras na isang beses at sinenyasan akong bumaba sa kotse. Kagatlabi naman akong bumaba habang iniisip ang sinabi niya. Totoo ba yon? Totoo bang kay Daniel ako i-engaged? Naramdaman ko ang pag-iinit ang mukha ko. Iniisip ko palang kinikilig na ako. Paano pa kaya kapag totoong ma-engage na kami? Kinikilig ka? Agad kong pinigilan nagbabadya akong pagtili. Tsaka poker face na tinignan si Danny Milares. Hindi ah. Tumawa siya na mahinat saka naupo sa hood ng kotse ko. Sinilid niya ang kamay niya sa loob ng bulsa ng pantalon niya. Sumandal naman ako sa gilid ng kotse. Ano pag-uusapan natin? Tinisod-tisod ko ang maliliit na bato sa simento. Ang awkward. Kung bakit kasi sinundan niya pa ako matapos kong mapahiya. Wala naman. Sinabi ko lang yun para lumabas ka ng kotse. Nalokot ang mukha ko at nilingon siya.
Humalakak siya matapos makitang itsura ko. Hala siya, wala naman palang sasabihin, pinababa pa ako. Ngumuso ako at kumuha ng candy sa bulsa ko at saka binuksan. Agad ko tong yuniya at kumuha pa ng isa para alokin siya. Gusto mo? Ngumiti siya at umiling. I don't like sweets. Nagkibit balikat ako at saka binalik sa bulsa kong candy. Akala ko masungit ang isang to. May alam din palang kalokohan. Teka, playboy din kaya siya? Siguro itong itsura ba naman niyang to? Tsaka malabong di siya maakit sa mga babaeng nahuhumaling sa kanya. Ano ang gagawin ni Margaret sakaling magkita silang muli ni Daniel Milanes? Pumayag kaya ang binata na maikasal sa kanya? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.